Welcome to the 29th episode of Haji's Tours. Ipapakita natin sa video na ito ang pag-install ng terawatt ignition coil. My dear friends, please don't forget to click like and subscribe and hit the notification bell so that you will always be updated every time I put up a new video. Good morning my dear friends, at isang napakagandang umaga po ng Miyerkules at maganda ang sikat ng araw at nandito po tayo ngayon sa Rusi, Cagayan Valley branch. At ngayon po ay ipapakabit natin ang terawatt power ignition coil. So come on, let's get inside the shop area. Andito na po tayo ngayon sa shop area nila. At sinubukan ko pong mag-live first time ko po kasing mag-live kaso ang sabi nga po dito sa area is under maintenance daw po. So hindi gumana yung ating live coverage. So for the meantime, andito na po ako at excited na akong makabit si terawatt. Hindi na nga po ako nakatulog kagabi and I'm excited na maikabit na to just to feel what power it can add to our motorcycle. So ayan po, ito na yung hawak ko na si terawatt. Ikakabit na po siya at hihintayin na po natin si Kuya. Ito na po, nabuksan na yung upuan. Madali lang naman pong tanggalin yung upuan So ito, yan, i-video coverage natin yung pagtanggal dito sa ibabaw ng tangke, yung sa bandang harapan. Meron pa po kasing plastic covering na black yun. So I try to check po sa YouTube kung anong itsura talaga ng ibabaw ni Rusi Gamma natin, pero unfortunately wala po akong nakita. Kaya nga po ngayon i-detail natin lahat ng mga bagay-bagay na makikita natin sa buong part ni Rusi Gamma. So ayan po, may dalawang nut dyan sa magkabila na yan na naka-attach dito sa may play ring at tinatanggal ni Kuya unti-unti para matanggal yung kulay black na to. Ayan, sabi ko nga po dahan-dahan kasi nga po ABS plastic yan, malutong. So konting press mo dyan, magkamali ka masisipak siya. So ayan, natanggal na po yung kulay black, yung parang tank cap niya. Tapos nakaipit dito sa may gilid ng parang carbon fiber plastic na to. So ayan, pagkatapos yan, pagka inangat po yan, meron po uling nut dun sa ilalim at saka may center nut dun sa pinakatangke. Kasi nga po ang ignition coil niya is nandoon sa left side sa ilalim ng tangke at malapit dun sa plastic na parang ignition coil. So ano nga po ba yon? Yung radiator ng oil cooler pala, oil cooler. So ayan, niluluwagan niya yung gilid para medyo mag-loosen yung play ring at maiangat yung kulay black cap dun sa gas tank. So ayan, naalis na at meron uling tatanggalin na dalawang nut dito sa tangke na kinakabitan ng kulay black na yon, yung kinokoberan. O ayan, nakiusap lang ako kay Kuya dahan-dahan para kasi palagi natin tatanggalin yan every time that we are going to have a tune up. Tatanggalin yung tangke dahil nakakover siya lahat. May flaring din po sa magkabila. So dahan-dahan yan na po yung huling nut na medyo disc po yata yan, yung nut na yan, yung pinaka attachment ng gas tank dito sa chassis. Ayan, maiangat na siya. May dalawang clip dito sa gilid at kailangan tanggalin din po yan. Luluwagan niya to para maibuka yung carbon fiber plastic na yan na merong clip na nakapasok dun sa gas tank. Ayan, dyan niya diniskartehan. Ayan, maluwag na. Pwede na niyang medyo uga-ugain. Mahirap po kasing pilitin na bigla na lang bubuksan yan at baka parang mabanat yung plastic. Kaya nga sabi ko
Kuya, dahan-dahanin natin. Hindi naman tayo nagmamadali. Yan, meron pa palang parang cylinder dun sa likod ko. So, ayan na po, nakahubad na siya. Natanggal na po natin yung tangke. At ito na ang ignition coil. Ayun po yung tinuturo ko na yan. Ayan siya, yung kulay black. At tatatakpan siya nung plastic na oil cooler. So, inaalis na siya ni Kuya. Saka, yan na po yung cylinder head, yung bilog na yan, yung nakikita nyo sa gitna na yan. So, ayan na po, natanggal na siya. Silipin natin sa front view. Ayan o, maliwanag na po ang makikita nyo. So, maluwag nang makakakilos sa mga pagpihit-pihit. At ngayon, tatanggalin na natin, i-disassemble na si ignition coil sa kanyang bracket. Ayan, inalis na ni Kuya. Tinecheck ko din po yung mga wire, baka po may mga nakalaylay at dumikit dun sa cylinder head. Kailangan po maluwang yung area na yan at walang didikit dun sa cylinder head dahil napakainit po yan at magkakaroon po ng short circuit pag dumikit dyan. So yun, nakikita nyo po, pinipihit na ni Kuya ang bahay ni ignition coil. So ayan, dun po siya nakakabit sa bandang harap na yon. O ayan o, natanggal na ni Kuya. May power cable pang nakakonect going to the spark plug na naka-spread across the front of the cylinder head going to the side papunta dun sa spark plug. Ayan, aalisin na natin yung spark plug cap at kukunin na po ni Kuya yan para ayan, para papalitan na siya ni terawatt. I-stack natin siya para itabi natin in the future, baka meron pa siyang paggamitan. Inuhugot na ni Kuya ang power cap dun sa sa spark plug. Ayan, nakuha na niya. Ayos. So ayan, parehong-pareho lang po yan. Plug and play. Parehong-pareho, magkaiba lang ang kulay. Nandun din po yung maliit na wiring na red na yun sa gilid, yung para sa ground, body ground. Ayan na. Ayan, medyo madumi na yung ating ignition coil kasi late ko nang nalagyan ng ng mudguard. Pumapasok po kasi yung putik doon. Ngayon may mudguard na, so makinis na siya. Ayan na yung power. May kasama na po palang power cable yung yung terawatt. So hindi na ako bumili ng Spitfire kasi 100 pesos din or 180. So ayan, malaking bagay po. Ayan yung power cable niya. Yan, ipapasok natin dun sa cylindrical side na naka-attach dun sa terawatt at iti-twist and turn natin para maglapat siya. Yan, ganyan po ang tamang pagpasok sa kanya para siyang may thread para slowly it will get inside into contact with the terawatt. So, ganyan po ang pagkabit sa kanya. Pagkatapos, ito naman yung sa body ground. Meron siyang suksukan yung babae siya papasok mo doon yung female socket to the male socket of the terawatt na naka-attach dun sa gilid. So ayan parehas po siya copycat. Diba? Pati yung bracket nut na kakabitan pareho. Yan, naikabit na po si terawatt. Nandyan po siya sa left side ng cylinder head. So ayan, yung tinuturo ko po na yan. Pag nakaharap tayo, right side siya. Pero pag nakaupo ka doon, sa left side siya. Diyan na po ang installation area niya. Na ang final mounting ni terawatt. So yan, pinapinalan na siya ng pihit ng nut niya para fix na siyang nandoon sa assembly area niya. So ayan, medyo malapit siya sa cylinder head at i-attach po yung body ground ni Kuya. I-attach niya dun sa harap. Dun may dalawa po kasing nut si terawatt na nakaabang na sa kanya doon. So ayan, pinapainalan na siya para mahigpit. Yun, ganun po. Tapos, yan, yung kulay blue na yan, yung kulay blue na power cable, ipapaligid natin siya doon sa harap ni cylinder head.
Importanteng hindi siya malalapit or madidikit kay cylinder head, especially when you are moving in motion, na nagkakaroon po ng movement, di ba, ng shaking pagka tumatakbo na tayo. Dapat hindi siya didikit dun sa cylinder head. Palagi ko pong sinasabi yan, at kahit ako sa sarili ko, dapat clear ang area ni cylinder head dahil napakainit po niya. So ayan, yung kulay blue na power cable will be moved around the top of the cylinder head area. At ayun, nandun na po sa gilid si spark plug, so i-attach na yung cap niya. Pinapakita ko po ito just in case sa mga baguhan para makita nyo po ang internal diagram area ng wiring at ng makina ng ating Rusi Gamma, para kayo maging familiar na din po kayo. Alam ko po sa mga veteranong nagmumotor, bali wala na sa kanila yan, pero sa akin po is I'm just only detailing the actual picture of what is inside the cylinder area na yan plus yung wiring. So ipapaligid po natin yung power cable na malayo kay cylinder head. So tama-tama naman po may mahuhook upan dun sa gilid ng play ring. At itong breather cable na naka-attach dito sa carburetor, pinamove ko yan kay kuya kasi medyo parang sasaya dun sa cylinder head area, kaya iiwas po natin siya. Iiwas natin siya para hindi siya madikit dun. Yan, very good. Para cleared yung area na yan. Kasi nga po pagka tumatakbo ka, hindi mo na mamalayan, dumidikit yan, bigla na lang masusunog yung mga yan, bigla na lang may uusok dun sa ilalim ng tangke mo. Sana naman hindi mangyari yon. Kaya nga po I am doing the precautionary measures so that everything is clear upon putting back the gasoline tank. So even if it is shaking or I'm traveling to a rough road, hindi siya magbabagsakan dun sa cylinder head. So ayan yung breather, ibinalik na ni kuya para malayo. Pinalayo ko po kasi yung mga wire na medyo malapit dyan sa area na yan, just to ensure na walang didikit. O yan, maganda na po siya. Confident na po ako na maayos na yung pagkaka-assemble ni Terawatt doon sa cylinder head area. Let's have a final look bago natin ibalik yung mga tangke at upuan. So ayan, napaka-clear na yung area ni cylinder head, walang nakalaylay na mga wire. At just to check again, kasang-kasa na po yung palm ko, yung palm size na kamay ko, yung power supply na kulay blue, nakapaligid siya. At yung pong cable ng breather, ayan, nai-reroute siya. Ayan, doon, diretso na sa carb, malayo. Pumuiwas po siya sa cylinder head. So, ngayon po, pwede na siyang takpan at final coverage. Ngayon po, ibinabalik na po natin yung tangke, yung upuan, at na-testing na rin po natin si Terawatt at umandar na siya kanina. Pwede naman po kahit paandarin lang ng saglit dahil mayroon pa pong natitirang gasolina sa kanya. So, ayan na po, unti-unti nang kinakabit one by one. At sabi ko nga po, kuya, paki-extrang ingatan. This is not the only time that we are going to open this tank and some play ring and the seats. We are going to do this from time to time, so we have to be very careful so that everything will be back in order and the plastics will be free of any cracks. So ayan po, mabait naman si kuya, dinadahan-dahan po ang pag-assemble. At yan pong sa dulo ng tangke mayroon pang cylinder style na mounting area, at dalawa na po silang gumagawa. And so far I'm satisfied and happy with the way they assemble and disassemble and install the Pyto Terawatt power ignition coil. Maayos na pong naikabit siya. Ayan po, naibalik na po at nai-assemble na uli siya, parang walang nangyari, at naikabit na si Pyto Terawatt. Kaya po yan, medyo humina po yung vibration na nararamdaman ko sa throttle. Ayan po, ang ganda ng tunog niya.
And again, maraming salamat po sa panonood nyo at sa susunod na episode, road test kay Paito Terawatt with our Rusi Gamma. Kaya po, sana po hindi kayo magsawang manood sa mga bidyong pinoproduce ni Hachis Tours. Maraming salamat po.